Halaka mga kababayan, matindi itong title ni General Macanas no dito kay Boyeng Romilla. Sabi niya, Merece Gaba, Boyeng Remulla, apektado na ang aking anak at pamilya dahil sa blank. Ayan mga kababayan, panoorin ho natin itong vlog po ni the General's Viewpoint na si General Macanas mga kababayan. So ano bang pumapaloob dito sa Mercy Gaba? So pero may question mark naman mga kababayan. So panoorin natin. Ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Mga pahayag ito ni Ombudsman Boyeng Remulla tungkol sa sakripisyo niya sa kanyang trabaho as ombudsman. Mga challenges. Sabi niya, Ombudsman Jesus Crispin Remulla said he is prepared to open an investigation into former House Speaker, emphasizing that pursuing such inquiries is part of the mandate he accepted when he took on the position. Sabi niya, yes, wala naman akong choice eh. It's a responsibility that I have to the Filipino people. And ano pa ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko kung ganon, di ba? I mean, dito ako na-attract eh. Sabi niya, I mean, apektado na nga ang pamilya ko. Apektado na mga anak ko. Anong ibig niya sabihin no? Apektado. Pero they know that Binabash kasi siya 'di ba ngayon dahil nga sa parang hindi tama yung yung nangyayaring investigasyon ngayon. Parang pili lang mga kababayan. Kaya ayan siguro yung sinasabi ni Boyeng na apektado na ang aking anak at pamilya. So pakinggan pa natin yung iba. it's a job that I have to do. He noted that assuming the role of ombudsman came with sufficient expectations and scrutiny. I chose to be the ombudsman. I applied for it and I had to go through a lot of things to become ombudsman. Dito tayo magkuhan mamaya. Kasi sabi ni Mr. Edwin Lasierda, ano daw ito, insurance policy ni PBBM, ang pagiging ombudsman ni Remulla. We will do what it takes. Sabi niya, Remulla added that he is capable of investigating even those connected to the presidency, stressing that his decisions would not be influenced by personal ties or political considerations. Sabi niya, I have been a leader all my life and I have to make hard decisions. That's part of leadership. Huwag mong tatanggapin yung responsibility kung di mo kayang gumawa ng desisyon na mahirap. So, ang gandang pakinggan yung sinasabi niya. Kailan, ang tanong, karamihan ba ng taong bayan naniniwala sa kanya? Hindi. Iba yung magsalita ka, iba naman kung ano ang dating sa nakinig sa iyong mga salita. Tingnan natin, people who reacted. Dito ako paborito kong parte ito ng social media. Sana makita ito ni Ombudsman Remulla para malaman niya kung ilang percentage ng taong bayan, ng mga netizens ang naniniwala pa sa kanya. 23,000 people nag-react. 16,000 ang tumatawa. 3,000 ang galit. So that's 19,000 negative. 2,800 lang ang naniniwala sa kanya. So percentage-wise, mga 90%. 20% galit na. Tinatawanan lang siya, galit. Yung sabi niya na I applied for it. Sabi niya.
Ay yung pag-apply niya ay talaga namang brinaso. Kung ano-ano na lang ang ginawa para lang ma-ombudsman siya. Kasi nga, according to former presidential spokesperson Edwin Lacerda ng Aquino administration, it's an insurance policy. Naghahanda ang Marcos administration after 2028, iba ng administrasyon ang uupo. At least meron na silang kakampi na ombudsman. Yan ang paningin ni Mr. Edwin Lacerda na nakita ko karamihan sa mga comments na nababasa ko, ganun nga. For the first time, history ng Office of the Ombudsman, ngayon lang nagkaroon ng ombudsman na politiko. Ngayon lang nagkaroon ng ombudsman na hindi galing sa judiciary. Lahat, mga retired Supreme Court justices o basta lumaki sa judiciary. Siya lang ang politiko na naging ombudsman. Yun ang napaka-controversial mga kababayan ng paglagay kay Boying Remulla kasi nga politiko, di ba? Tsaka kaalyado ni BBM. Marami nagsasabi dapat ang isang ombudsman daw ay dapat independent at walang kinakampihan. So, yun yung nangyayari ngayon. Kaya binabash talaga yung administration ngayon ni BBM. At bukod pa doon, marami pang mga anomalya sa PhilHealth, ano pa ba yan, flood control projects, at kung ano-ano pa. Halo-halo na mga kababayan, sabi nga ng karamihan, ang Pilipinas ay nasa ICU na daw mga kababayan. Kasi grabe yung nangyayaring corruption ngayon. Ultimo mga investor ay nagsisialisa na sa Pilipinas. Pati yung Amerika nagsalita na rin about sa EDCA sites, na ayaw na nilang ponduhan mga kababayan. So isa yan sa mga rason na wala na talagang tiwala yung ibang bansa sa bansang Pilipinas dahil nga sa nangyayaring corruption dito sa ating bansa. So tuloy po natin. So naniniwala ba kayo na kaya niyang imbestigahan si former Speaker Martin Romualdez? Kaya niyang imbestigahan ang mga related sa presidency? Talagay ko hindi. Pwede, gawin niya. Kailan? Gaano credible yung kanyang investigasyon? Ano ang pagtanggap ng taong bayan sa kanyang mga maging desisyon? Tatanggapin ba nila na, okay yan, patas yan si Ombudsman Remulla, ginagawa lang ang trabaho niya, or nandun na yung perception na, wala yan, pantakip yan, amo niya yan mga kapartido niya yan di ba ganon? Magbasa tayo sa mga comments. Ana Carmela, ambitious. Ching Villafuerte, April pa lang, hindi pa retired si Martires, naglalaway ka na sa posisyon na yan. You can restore public trust by filing against BBM and Romualdez. Correct. Si BBM hindi pa pwedeng sampahan ng kaso ngayon. Dahil may immunity. Si Romualdez. Nagsabi na siya daan na walang matibay na walang matibay na ebidensya against kay Romualdez. Inunahan niya na Ang pwede lang is Saldico. Gross negligence lang. Dahil daw inappoint niya si Saldico as chairman ng Committee on Appropriations. Nagsalita na. Malala ko tuloy yung survey ng WR numero. Sino yung mga dapat managot? Ang pulso ng taong bayan, 31% nagsabi, Pangulong Marcos Jr. mismo. Another 31% DPWH. Ano pa? Romualdez. Pero pa, si Saldico, pang 5 lang.
sa mga most responsible. Yun po ang pananaw ng taong bayan. So, PBBM, Romualdez, kaya ba niyang imbestigahan? Kayo, ano sa tingin niyo? Malabo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong So ayun mga kababayan, ano ang pahayag nyo dito sa sa sinabi ni General Macanas, no? So mag-comment po kayo, mag-like dito sa kanyang sinabi patungkol kay Remulla. At dito na rin po, no, sa kay BBM at kay Romualdez, kay Saldico, yung sinabi, yung din, yung ginawang survey ng WR, no? At malaki pa rin ang tiwala kay BP Sara, no? Ayon sa survey ng WR. At yun rin, may survey din sila about sa flood control projects, kung sino ang dapat managot. Ang sinisigawan ng tao ay ito daw nangunguna si BBM, pangalawa DPWH, sumunod si Romualdez, mga kababayan. So yun, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.